Your Honor, hindi po ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. Sa ika-14 na pagdinig ng Senado tungkol sa illegal POGO operations, sinabi ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go na biktima lang siya. At sa wakas, pumayag siyang pangalanan kung sino ang para sa kanya ay pinaka-guilty sa isang closed-door session. O kaya, PON, no, ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Nagkaroon pa ng masinsinang diskusyon sa pagitan ni Alice Go at ng mga senador dahil ang gusto sana ng dating alkalde ay sa susunod na pagkakataon na gawin ng closed door o executive session kung kailan kompleto ang kanyang mga abogado. Pero sa huli, nanaig ang kagustuhan ng mga senador na ngayong araw gawin ang executive session. Bago yan, may bagong karakter sa hot seat sa investigasyon ng Senado. Siya si Yang Jianxin o Tony Yang, kapatid ni Michael Yang na nagsilbing economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naaresto si Yang noong Huwebes sa NAIA dahil sa pagpapanggap umanong Pilipino at pamemeke ng mga dokumento. Galing siya noon sa Cagayan de Oro. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, tila ginawa ng kaharian ni Yang ang syudad. Ang nakikita namin, ma'am, parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Isa sa pinuntirya ni Committee Chairperson Risa Ontiveros ang Sanja Steel Corporation na front lang umano para sa POGO operations. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Merong pang torturer, may tagapalo. At yung intel report po na nakarating sa akin, and of course yung mga documents na nakita namin, it all points to a POGO operation, ma'am. Sa pamamagitan ng isang interpreter, itinanggi ni Yang na may POGO business siya. Steel company lang daw ang Sanja na may higit 100 Chinese workers. Inamin niyang ipinanganak siya sa China. Binigyan lang daw siya ng Philippine birth certificate ng kanyang lolo na namayapa na. Ba't kayo nagpapanggap na Pilipino? During that time, it was my grandfather who helped me process this birth certificate. I am not aware of this. Maybe he was thinking that it was for my convenience so that I can build a business here. Inusisa rin ng mga senador kung paano siya nakakuha ng baril at may lisensya pa. Kwento niya, may police officer na nag-offer nito sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Nang tanungin kung sino, According to Mr. Yang that I asked a while ago, so he doesn't know the name, the English name because he doesn't know English. Alam mo, tayo nitong Chinese national to. Marunong ka ba Tagalog at magbisaya eh? Kunwari lang, hindi ka marunong eh. sa hearing, ipinakita rin ni Ontiveros ang mga larawan ni Yang kasama ang ilang ranking police officials. Kabilang na si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Sabi ni Yang, binisita lang niya noon si Acorda na dating hepe ng CDO Police. Pero ipinunto ni Ontiveros na may standing arrest order ang China kay Yang dahil sa fraud o panloloko. I really wonder what our high officials in government are doing, fraternizing with a wanted fugitive. It's not just about integrity, which is the most important thing, but also the perception of integrity. May larawan din si Acorda kasama ang kapatid ni Alice Go na si Wesley, pati na ang umano'y business partner niya na si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Pero ayon kay Kalugay, simpleng pagbisita lang ito kay Acorda na naging dating Chief of Police din ng Sual. Iimbitahan si Acorda sa susunod na hearing. Ito na sana ang huling pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na pogo, partikular yung konektado umano kay Alice Go. Pero dahil raw sa dami ng bagong impormasyon at karakter, hindi pa isinara ang investigasyon. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.